bilib na bilib ako rito sa ating Mr. President, no? At bilib lalo ako sa media natin, no? Halos ngayon po, laman na po ng balita, 4 years na po si BBM. Ngayon lang po natin natuklasan na mayroon po palang malawakang flood control controversy o skandal nung panahon ni Tatay Digong. Aba, at si Tatay Digong daw po ay wala raw pong ginawa para mapakulong, ma-freeze yung asset ng mga involved. Hero pa siya ngayon. Ang galing, no? Matindi talaga tong ating buladas, ika nga. Matindi po ang buladas ng ating mahal na presidente. Ngayon lang po namin, alam niyo po, 6 na taon po naming tinutukan si Mr. President, Tatay Digong. Mr. President, makinig po kayo. 6 na taon po si Tatay Digong na naging tagasagot po kami ng mga umaatake sa kanya. Marami pong umaatake sa kanya nung at that time, mga Dilawan at mga Makabayan Black. Yan po. Umaatake po sa kanya. Tagasagot po kami. Kasi siyempre, Duterte supporter ka eh. Wala po akong natandaan, Mr. President, na inatake po si Tatay Digong dahil po sa flood control. Ngayon lang po, parang antindi ng gobyernong ito, no? Na-re-reinvent nila. Nakakapagsulat po sila ng kwento. Wala daw pong parang nataasan pa ni BBM si Pangulong Duterte dahil daw siya may mga napakulong, may mga na-freeze na asset. Sa panahon daw ni Tatay Digong, wala po. Wala daw pong napakulong. Mr. President, alam niyo po ba kung bakit walang napakulong? Wala po kasing ghost project nung panahon ni Tatay Digong. Paano ko natiyak? Kasi walang media na nakahanap. Imagine niyo yung magandang ang proyekto, nasisiraan pa eh. Yan sinabi nila sa build. Ano paninira nila sa build? Puro na lang tulay, puro na lang simento. Makakain ba yan simento? Yun po ang panira nila sa build eh. Yun. Na-disappoint daw ako kay BBM kasi mahal na mahal ko daw siya. Opo, mahal na mahal ko rin po si Auntie Claire. Mahal na mahal ko rin po. Mahal na mahal ko rin po yung mga Makabayan Black, si Laila de Lima. Mahal ko po sila lahat. Nakakatawa. Nakakatawa no? Opo, mahal na mahal ko po sila. Kaya nga araw-araw tayong narito dahil mahal na mahal ko sila eh. Teka lang ayusin ko lang po itong para tayo maging masaya naman. Okay, tuloy po natin. Ngayon po, bidang-bida na po sa media na wala pong nagawa si Tatay Digong sa flood control. Alam niyo po, paano po may mapapakulong? Wala naman pong ghost project. Wala naman pong palpak na trabaho nung panahon po ni Tatay Digong. Alam niyo po kung bakit, Mr. President? Kasi po takot yung mga magnanakaw noon na magnakaw. Yun po yun eh. Yun po yung pinapakita noon. Yung, alam niyo po yung mga magnanakaw, yung mga kriminal, hindi lang po magnanakaw. Yung mga kriminal po, Mr. President, marunong po si Tatay Digong makipag-usap sa mga kriminal eh. Di ba? Meron pong mga kriminal na legal. Yung po mga oligarko, ang mga kriminalidad nila legal eh. Meron pong mga kriminal na illegal, yung mga sindikato, drug lord, yung mga magnanakaw sa gobyerno. Isa lang po yung
Bakit natitiyak namin na wala pong malawakang flood control? Wala po na balita eh. Media po kaaway ni Tatay Digong. Hindi lang naman po ngayon inaaway ng media si Tatay Digong. Noon-noon pa po. Alam niyo po ba ang pinansisira kay Tatay Digong, Mr. President? Pag nauna si Lenny, pag may bagyo halimbawa, tapos nauna si Lenny doon sa bagyo, sasabihin ng mga yan, nasaan ang Pangulo? Hashtag nasaan ang Pangulo. Ganun lang po yung paninira kay Tatay Digong. Dahil nauna si Lenny na pumunta sa Bagyo, mag-hashtag na, hashtag nasaan ang presidente. Kasi po, kailan lang po naganap yan eh. Niloloko nyo naman kami. Wala pong malawakang issue ng flood control. Wala pong issue ng mga budget. Ang natatandaan po namin, binito ni Tatay Digong yung mga budget na ini-insert. Nag-insert po, nagtatangka po eh. Ang pagkakaiba po ni Tatay Digong, binabasa niya po yung budget. Kaya po nakikita niya yung mga insertion. Binibito niya yung mga insertion. Dapat po honest-honest lang po tayo. Bakit po magtsatsaga yung mga dilawan ng issue po nila kay Tatay Digong ay Dolomite? Bakit po magtsatsaga ang mga dilawan ng issue po nila kay Tatay Digong ay nasaan ang Pangulo? Kung meron pong mga flood control, meron pong mga ghost project, kung meron pong mga substandard project. Di ba? Bakit po yung media hindi po nila nilalantad yan noon? Bakit wala po noon yan? Samantalang, yung Dolomite Beach, nakatutok po sila, sinisiraan nila yung magandang proyekto. Yun lang po, yung alam lang po natin lahat para hindi na po tayo magpaligoy-ligoy pa. Meron naman pala silang flood control na pwedeng silipin. Kaya po hindi po kami makapaniwala na after 4 years, aakusahan nyo si Tatay Digong na hindi umaksyon. Yung ano po, yung... Yan po yung naisip ko, hindi po normal. Hindi po normal yung nagsasanga-sanga na po. Yung inaakusan nyo po na flood control scandal, sa panahon po ninyo yun, Mr. President. Hindi po sa panahon ni Tatay Digong. Kung gusto nyo pa lang si Tatay Digong nga magpakulong, dapat inassign nyo siya. Hindi nyo siya pinakulong dun sa dahig. Dapat binigyan nyo siya ng special power na siya na magpakulong dyan sa mga flood control na yan. Kayo naman, no? Walang ganunin. Okay.